Hello everyone! Alam nyo ba, bigla ako nag-crave ng bulalo. And yes, nagpunta nga ako sa Pure Gold at may nabili akong magandang bulalo. Kaya naman, sa sawsawan pa lang talaga namang. Tingnan nyo yung pagkagawa ko ng bulalo. Ang sarap nito guys. Kaya naman, sundan nyo lang yung procedures ko and ingredients sa pagluluto. Talaga namang, from my table to your table. Ayan, may iyahain mo na rin yan sa iyong family. Kaya naman, panuorin mo na simula hanggang dulo ng video na to para naman sa kakaibang procedure ng pagluluto ng bulalo ay masundan mo na. And yes, ang method ng pagluluto ng bulalo na ito, walang kaanggo-anggo. Wala talagang aftertaste. Sobrang sarap. And yes, ganito ko kasi yan niluluto. Hello everyone! Sobrang So sarap. today ay Ito magluluto na, tayo let's ng cook! bulalo. Ayan. So pagkahugas nga natin ng mabuti ng ating beef, ayan, so ilagay natin dito sa ating basin. Ayan, meron tayo ditong clean basin. At kung napapansin nyo, nanggaling yan sa strainer. Kasi dinrain natin properly yung kanyang excess blood. And now, pagkalagay naman natin dito sa basin, meron tayo ditong freshly boiled na clean water. Ayan. So, ilagay lang natin sa hot water yan. Ayan. Huwag nating i-boil kasi mawawala yung kanyang minerals. Ayan. So, pagkalagay natin ng ganyan, hayaan lang natin na mababad yan. Saka natin igigisa para palambutin. And yes, sa ating pagpapalambot niyan, meron tayong ingredients dito, syempre luya para mawala ang anggo, hindi mawawala. Ang ating bawang, sibuyas, ayan. At ang mga gulay naman natin gagamitin ay meron tayo ditong patatas, meron tayong Chinese beans at Chinese cabbage. At instead of pichay, dahil nga wala akong pichay, nagamit ko na pala, nakalimutan kong bumili kahapon. So, upo na lang ang gagamitin ko para magamit ko siya. Ayan. So, maaring bago ito sa pakinig nyo, maaring bago sa paningin nyo. And yes, nagawa ko na to before at masarap din naman siya. Ayan. So, hindi na ako magpo-provide ng pichay kasi kung ano na lang yung meron ako, yun na lang ang gagamitin ko to make me convenient, no? So, minsan kasi wala yung mga ibang ingredients na kailangan natin gamitin. Pwede naman nating i-replace ng something kung ano lang yung meron natin. Huwag nating gawing masyadong difficult yung buhay kasi masyadong ridiculous na talaga ang buhay, ano? So, padaliin lang natin ang sitwasyon para hindi masyadong complicated. So, ayan guys. So, now, nababad na natin ang ating bulalo, beef. So, ayan. Halina kayo at simulan naman natin na gawin ang mga ingredients. So, ayan mga guys. Pagkatapos nga nating ibabad sa hot water ang ating bulalo, ay pwede na nating kunin. So, yung pinanggalingan yan kanina na strainer ay nilinis lang natin, tinanggal natin yung mga excess blood. And now, from here, so, kukunin lang natin yan at ibabalik natin ulit dito sa strainer. Para sa ating pagigisa, ay wala siyang excess blood. Kasi yung excess blood niya, yun actually ang pinanggagalingan ng anggo. Kaya minsan, may mga tao ako naririnig, ayaw nilang kumain ng beef kasi raw mayroong aftertaste. Aftertaste actually is the reason why hindi nila nililinis mabuti. Yes. So, pag nilinis mabuti, ayan. So, ayan guys. Ready na yan para atin nang pakuluin, igisa. So, itong pinanggalingan na to, no worries kasi galing yan sa meat. So, ayan guys, maglagay lang tayo ng kunting oil sa pressure cooker kung saan natin palalambutin ang ating bulalo. Pag inaakala natin na mainit na yung oil natin, ilagay na natin yung young ginger. Ayan, medyo generous, no? Yan ay nakaka-enhance ng lasa ng ating bulalo para ma-achieve natin yung lasa ng bulalo na gusto natin. Sunod na natin yung bawang.
Lagyan natin ng bawang. Pwede na rin actually natin ilagay yung ating sibuyas. Ayan. So, hayaan lang muna na lumabas ang aroma bago natin isusunod ang ating bulalo. So, ayan guys. Pwede na natin ilagay ngayon yung ating bulalo. So, tingnan nyo yung ating bulalo ha. Wala siya talagang excess blood. So, one by one, ilagay na natin dyan. Ang bango. And from here, lalagyan natin yan ng paminta. Ayan. At maglalagay na rin tayo ng fish sauce or patis. So, itutulo na natin dito sa mga bulalo. Ayan. Then, maglagay na tayo ng cubes. Ayan, beef cubes. Maglagay tayo ng konting sugar to balance the taste. Para magsuk na dun sa kanyang meat, no? Para maging masarap yung lasa ng ating bulalo. So, ayan guys, hintayin natin na medyo masangkot siya bago natin lalagyan ng tubig na magpapalambot sa kanila. Ayan, ang ganda ng bulalo natin guys. Marami siyang gatil at hindi masyadong makapal yung taba. Gusto ko yung ganitong bulalo. Minsan lang ako nagluluto nito guys kasi medyo pricey, no? So, pag nandito yung mga pamangkin ko, nagluluto ako nito. Sinasamantala ko na para lahat ay makatikim. Hindi kaila sa ating lahat, no? Medyo pricey yung ganito. So, hindi rin kaila na hindi naman ganun ka will off financially ang buhay ko. So, kaya ako guys, pa nagluto ako ng ganito, as much possible, andito mga brother ko, or andito mga pamangkin ko. Para lahat kami ay nakakatikim. And I have to make it sure na napapasarap ko talaga ng nararapat. Kasi minsan ko nga lang. So, pag minsan lang natin niluluto yung isang kakanin or yung isang ulam, pasarapin na natin ng tama para makuha natin, ma-achieve natin yung lasa na gusto natin. Ayan, o diba? So, ayan guys, pwede na tayong maglagay ng tubig dyan. Enough na tubig na ating kailangan. Guys, maglagay na tayo ng tubig. Ang baka ay medyo matagal-tagal lutuin. So, kaya maglagay na tayo ng enough water para maluto siya. Ayan. Mamaya na natin ilalagay yung mga gulay kasi sa tagal palambutin ng baka, yung ating gulay ay malalanot. So, hindi healthy yung gulay na masyadong overcook. So, kaya, isasalang lang muna natin yan hanggang lumambot. At pag lumambot na yan, bubuksan natin carefully, ha? Bubuksan natin carefully. Why carefully? Take note, gagamit tayo ng pressure cooker. So, hindi po advisable na right away buksan ang ating pressure cooker once na may signal na naluto na yan. So, kailangan kumuha tayo ng timing para buksan natin yan. Para hindi mag-explode. So, ayan. Sara na natin ang ating pressure cooker. Ilagay lang muna natin sa maximum heat. But once na magsisil na yan, ilalagay na natin sa medium heat. At doon tayo magka-count ng timing. So, pag nagsisil na yan, yung timing na ilalagay natin is
40 minutes. That's more than enough until mapalambot yung baka natin. Only then, pag malambot na yung baka natin, saka lang natin ilalagay yung mga gulay natin. Ano? Ayan. So, see you then. So, ayun mga guys. Now ay nagsisisil na ang ating bulalo. Then, from now onwards, pwede na tayong mag-count ng 45 minutes. Yes. At after nga ng 45 minutes, saka pa lang natin able na mabuksan yan. Pero dapat i-rest muna natin, i-cool down muna ha, bago bubuksan. Yes. At after na ma-cool down, saka natin pwede ilagay yung ating mga gulay. So, let's count 45 minutes from now onwards. See you then! So, ayan mga guys, after 45 minutes nga ng pag-pressure cook natin, ay pwede na nating patayin. But like what I said, wag munang bubuksan, hayaan nating mag-cool down. Pero may pamamaraan na mabilis pong mag-cool down yan, ituturo ko na rin sa inyo. So, nakikita nyo ba ito? Ayan. Ito. Tanggalin po natin yan ng very, very careful. Ayan. So, yung pamamaraan na yan, mabilis siyang mag-cool down. Pag hindi nyo po tinanggal yan, ay magko-cool down yan within 30 minutes pa. Pero dahil tinanggal mo yan, less than 5 minutes, magko-cool down na yan. So, mga pamamaraan na mapapadali nyo ang trabaho nyo. Ayan. So, nakikita nyo rin yan, nakataas pa yung puti na yan, di ba? But once na bumaba na yan, yun na yung mga sign na pwede na nating buksan. At pag nag-cool down na nga yan at bubuksan natin, doon pa lang natin pwedeng ilagay yung ating mga gulay, para yung gulay na ilalagay natin ay hindi ma-overcook. Kaya hindi natin isinabay sa pagpapalambot ng ating beef. So, ayan mga guys, dahil nga ito ay lumubog na, so means pwede na nating buksan. Jaran! Ayan, yung ating beef, ang ating bulalo. I'm excited. Gaano ka na ba kalambot? Ayan, ang lambot guys, oh. Wow. Ang ganda ng pagkalambot niya. Look at this. Ang ating bulalo, nag-wiggle-wiggle. Oh. Ayan. And this time, dahil yung ilalagay natin ay potato, pwede natin itong buksan. Kung pitsay lang ang ating ilalagay, hindi na kailangan buksan yan. Dahil yung init niyan ay luluto na sa pitsay. Pero dahil ang ilalagay natin ay potato, siya nga pala yung potato natin, habang pinapalambot natin yung beef, ay ibinabad natin ito sa asin. Siyempre, tinanggal ko na yung asin. Ayan, sa tubig na may asin. Ayan, at itong ating upo. Ayan, ilagay na dyan. So, yung ating bulalo ay kakaiba. Bulalo with opo. O, di ba? Bago yan. Yan ay method ni Tita Wena. Ayan. So, hayaan muna natin na maluto yan. Saka natin ilalagay yung ating Chinese cabbage and Chinese beans. Titikman natin yan. Gagamit tayo ng small spoon dahil nga si Tita Wena ay mayroong konting sign of flu. Sobrang sarap guys. Promise. Ayan. So, hayaan lang muna natin na kumulo yan. Ilalim na natin yung mga gulay. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Alam nyo guys, brown out dito sa amin, oh. Walang ilaw. Pero, must go on. Talagang content creator tayo, eh. Pwede na nating ilagay yung ating
sili. Ayan. Tatakpan muna natin yan, guys, para maluto. Ayan, wag na isara. Ganyan lang yan. Para yung ating potato and upo ay maluto. Saka natin ilalagay itong ating mga gulay na to. Madali lang ito maluto eh. Ayan. So, ayan guys. Now ay naluto na yung ating mga gulay. Hindi rin naman kailangang overcook yan ha. Okay lang yan na half cook. Para hindi mawala yung nutrients. And then, pwede na nga nating ilagay yung ating beans. Ayan. Ating mga beans. Lagay na natin dyan. Spread natin. And then yung ating Chinese cabbage. Ayan. And gamitan na natin ng ating spoon para ilubog. And right away nga, pwede na natin ding patayin yan. Or kung gusto nyo naman na medyo maluto-luto ng konti yung beans, so wait just 1 minute bago nyo patayin. Ayan. Mabilis lang yan guys ha. Ayan, medyo madilim dito sa amin. May gamit na kaming ilaw, pero but since brown out, ayan, so madilim talaga. Ayan guys, patayin na natin yung ating apoy. Diyan. At tayo nga ay magpi-plating na. So ayan mga guys, halina kayo at tayo ay mag-plating na. Ang sarap oh. Oh. Ayan. Wow. Tingnan nyo naman ang ating bulalo. Ooh. Wow, yummy. Huwag masyado mabilis ang kamay. Ayan, look at the soup. Picture. Pagpipicture kuya, kasama. Thanks for watching everyone! At hanggang sa muli, please subscribe. God bless!